MMM11. Nandito po ako para talakayin natin ang napapanahong issue sa ating bansa, ang contemporary issue sa Pilipinas ngayong 2024. Ang Pilipinas ay isang bansang kilala sa mayamang kasaysayan, magkaibang kultura at magandang tanawin. Gayunpaman, tulad ng maraming bansa, nahaharap din ito sa ilang kontemporaryong issue na nagdudulot ng makabuluhang hamon sa pag-unlad. Sa vlog na ito, tutuklasin natin ang ilan sa mga pangunahing kontemporaryong issue na kinakaharap ng Pilipinas ngayon at tatalakayin natin ang pagkakataon at potensyal na solusyon na magkakatulong sa bansa na sumulong. Mga nilalaman na issue na ating pag-uusapan: number 1, kahirapan; number 2, corruption; number 3, pagbabago ng klima; number 4, edukasyon at kasanayan; number 5 is the conclusion. Number 1, kahirapan. Sa mga pinaka-pressing kontemporaryong issue na kinakaharap ng Pilipinas ay ang kahirapan at hindi pagkapantay-pantay na kita. Ayon sa Philippine Statistics Authority, humigit kumulang 16.7% ng populasyon ang nabubuhay sa ilalim ng linyang kahirapan noong 2020, nakatumbas ng humigit kumulang na 17.6 milyong Pilipino. Isa itong malaking hamon na nakakaapekto sa pag-access ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, edukasyon at pangangailangan sa kalusugan. Ang pamahalaan ay nagpatupad ng iba't ibang programa at inisyatiba na naglalayong mabawasan ang kahirapan at mapabuti ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino, tulad ng Coordinational Cash Transfer Program at ang Universal Healthcare Act. Gayunpaman, higit pa ang mga kailangang gawin upang matugunan ang mga ugat ng kahirapan at lumikha ng mga sustainable na solusyon na makakaahon sa mga tao mula sa kahirapan sa mahabang panahon. Ang korupsyon. Ang katiwalian at mahinang pamamahala ay isa ring pangunahing kontemporaryong issue sa Pilipinas. Ayon sa Corruption Perception Index ng Transparency International, ika-115 ang Pilipinas sa 180 na bansa noong 2021. Ito ay maaaring humantong sa kawalan ng tiwala sa mga institusyon ng gobyerno at masira ang panuntunan ng batas. Ang gobyerno ay nagpatupad ng iba't ibang hakbang laban sa katiwalian tulad ng paglikha ng Philippine Anti-Corruption Commission at pagpapalakas ng Whistleblower Protection Act. Gayunpaman, may pangangailangan para sa higit na pananagutan at transparency sa gobyerno, gayon din ang pagpapalakas ng mga institusyon na maaaring magsilbing check sa kapangyarihan. Ang Pilipinas ay napaka-vulnerable din sa mga natural na sakuna tulad ng mga bagyo, lindol at pagsabog ng bulkan. Ang pagbabago ng klima ay nagpapaalala sa panganib na ito, na may pagtaas ng antas ng dagat at matinding lagay ng panahon na naglalagay sa panganib ng milyong-milyong Pilipino. Ang pamahalaan ay nagpatupad ng iba't ibang programa na naglalayong bumuo ng katatagan sa mga natural na kalamidad tulad ng National Disaster Risk Reduction and Management Plan. Gayunpaman, may mga panganib para sa mas komprehesibo at pinagsasama-samang mga diskarte na pagbabawas ng panganib ng kalamidad at adopsyon sa pagbabago ng klima na kinakasangkutan ng parehong pampubliko at pribadong sektor. Edukasyon at kasanayan. Ang edukasyon ay nagpapaunlad ng mga kasanayan ay may mga pangunahing tagapagtulak ng pagbabago at pag-unlad ng mga ekonomiya, ngunit ang Pilipinas ay nahaharap sa malaking hamon sa larangang ito. Ayon sa Global Competitiveness Report ng World Economic Forum, ika-73 ang Pilipinas sa 140 na bansa sa kalidad ng sistema ng edukasyon nito.
Nagpatupad ang pamahalaan ng iba't ibang hakbangin na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon at pagpapaunlad ng mga kasanayan tulad ng K-12 program at Technical Education and Skill Development Authority or TESDA. Gayunpaman, may pangangailangan para sa karagdagang pamumuhunan sa edukasyon at pagpapaunlad ng mga kasanayan pati na rin ang pagtututok sa pagtaguyod ng pagbabago at pagnenegosyo. Ang konklusyon. Ang kontemporaryong issue na kinakaharap ng Pilipinas ay masalimuot at multifaceted, ngunit ito ay nagpapakita rin ng mga pagkakataon para sa pagbabago at pag-uunlad. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga isyung ito at paggamit ng lakas at yaman ng bansa, ang Pilipinas ay makakalikha ng mas maliwanag at mas maunlad na kinabukasan para sa mga mamayan ito. Mangangailangan ng sama-samang pagsisikap ng lahat ng stakeholder kabilang ang gobyerno, civil society at pribadong sektor upang lumikha ng mga napapanatiling solusyon at tumutugon sa mga hamong ito at magbukas ng buong potensyal ng bansa.